Guys, maraming salamat. Welcome back muna sa ating YouTube channel. Ayan, ang ating idol, si Marcoleta. No, yan, sinupalpal si Risa Ontiveros. Dahil meron daw parang bubuyog na bulong ng bulong doon sa kanyang likuran, yung sa kanyang assistant. So, kung tutusin, mas matalino pa yung assistant niya kaysa doon kay Risa. Tingnan nyo guys, panoorin nyo yung video. At tingnan nyo din kung paano niya supalpalin ni Marcoleta si Risa Ontiveros. Yan, panoorin nyo. Let's go! Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Napangiti na ako doon. So, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga gadgets. Mga gadgets. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Merong nag-dissent doon, hindi unanimous yun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali, na umamin sa pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. Pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakialam. Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yun ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Meron pa rin daw siyang makikita Sen sa isang Facebook post. Yung isa nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition of Agri-Alpo. Ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional. Violative of due process. Wala naman due process. Void ab initio. O pinag-uusapan lang talong. BT talong palang issue doon. Yung BT talong yan Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang.